Mayroon ka bang mutya? Saan nga ba ito nakukuha? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay kilalanin natin ang isang uri ng mutya. Ang mutya ng salsagan. Kaya kung gusto mo ang mga video na kagaya nito, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mutya ay singaw mula sa kalikasan. Lahat ng bagay mula sa kalikasan ay may mutya. Maaari kang makakuha nito mula sa mga halaman, prutas, puno, hayop, kidlat, ilog, bato, kuweba at iba pang bagay na likas na nilikha ng Diyos. Ang mutya ay lakas, at dahil ito ay lakas, nagtataglay din ito ng galing. At ang galing nito ang siyang magbibigay sa iyo ng proteksyon kapag nagmay-ari ka nito. Papaano nga ba gumagana ang mutya? Dahil sa ang mutya ay likas, ito ay natural ding gumagana. Hindi na ito kinakailangan pang buhayin ng mga orasyon. Isa na nga dito ang mutya ng salsagan. Ang salsagan ay isang puno na nahahawig sa niyog. Ito ay tinatawag na foxtail palm sa Ingles o bunga ng palmera sa Katagalugan. At kabilang ito sa uri ng mga palm tree. Pinaniniwalaang ito ay talagang nagmula sa Pilipinas at kadalas ay tumutubo sa mga tropikal na bansa. Kadalasan din itong ginagawang sangkap sa pagnganganga. At para sa mga mahilig sa anting-anting at agimat, pinaniniwalaang ito ay mayroon ding mutya. Kung sakaling magtataglay ka daw di umano ng mutya nito, ay asahang hindi ka tatamaan ng bala o tatabla nito. Kabal at kunat naman sa katawan kung mapapalaban ka ng tagaan. Papaano nga ba ito makukuha? Sa araw daw ng Biyernes Santo, dakong alas 3 ng hapon, ay akyatin ang puno ng salsagan at kunin ang mga bunga nito. Ingatan daw na hindi malaglag sa lupa at pagkatapos ay ibilad sa araw para matuyo. At kapag natuyo na ay isa-isahing kalugin ang mga ito. At kapag daw may napansin kang bunga na kumakalog, iyon ay ingatan sapagkat ito ang kaloob sa iyo. Huwag itong ipagyabang at gamitin lang sa kabutihan. Batid mo ba na ang halamang makahiya pala ay may natatagong kapangyarihan at kakayahang gaya ng mga mutya? Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin ang kapangyarihang taglay ng halamang makahiya. Ano-ano nga ba ang mga gamit nito? At papaano makukuha ang angkin nitong galing? Ang Pilipinas ay napapalibutan ng maraming kagubatan na binubuo ng iba't ibang mga naggagandahang mga halaman. Subalit aakalain mo ba na ang halamang ito na tinatawag na makahiya o shy plant o mas kilala bilang Mimosa pudica, isang halamang may tumitiklop na mga dahon sa tuwing ito ay masasagi o magagalaw, ay nagtataglay din pala ng pambihirang kapangyarihang gaya din ng ibang agimat at mga mutya. Ang halamang makahiya ay isang uri ng damo na hindi nga madalas binibigyang pansin. Mayroon itong maliliit na mga dahon at matinik na katawan at kulay lila o rosas na bilugang bulaklak. Dito sa atin sa Pilipinas, ito ay pinuputol o ginagamas lamang. Subalit batid mo ba na sa bansang Canada, ito ay binibenta pala sa halagang 400 piso. Ang halamang makahiya rin ay mainam na panglunas sa mga pamamaganang kasukasuan, pananakit ng puson, beke at pagtatae. Ilaga lamang at gawing tsaa ang ugat at katawan nito ay mabisang herbal tea na. Ginagamit pa nga itong pangtanggal ng sakit ng ngipin, lalo na ang mga ugat nito. Kaya naman, tayo talaga ang mahihiya sa napakarami nitong benepisyong medikal. Bukod pa rito, mayroon palang angking galing o bertud ang halamang ito na tinatawag ngang makahiya.
na pawang sa mga ugat ng halamang ito makukuha. Papaano nga ba ito isinasagawa? Humanap lamang ng puno ng makahiya sa inyong likod bahay at hukayin ang ugat nito. Nang hindi tumitikom at nagagalaw ang mga dahon nito, sikaping ang mga dahon nito ay nananatiling nakabukas bago kumuha ng mga ugat nito. Kung sakaling biglang tumiklop ang dahon nito, ay humanap ka na lamang ng ibang puno nito. Kumuha ng 3 hibla o pangunahing sanga ng ugat ng halamang makahiya. Patuyuin ito at ibalot sa pulang tela. Ang gamit na ito ay mainam na pampaamo o pampabait sa iyong kaaway o kausap. Ito rin ay isang uri ng tagabulag na hindi ka makikita ng taong mayroong maitim na balak sa iyo. Nais mo ba ng ugat na ito? Ano pa ang hinihintay mo? Humanap na ng puno ng makahiya at kumuha ng mga ugat nito nang hindi tumitiklop ang mga dahon nito. Dahon ng halamang ito, isa palang mainam na pampaswerte at isa ring gamit bilang kabal. Nakakita ka na ba nito sa inyong bakuran? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isa na namang halamang ligaw na sadyang may mainam palang daladalang bisa o kapangyarihan. At papaano nga ba ito gagamitin? Ang halamang ito marahil ay dumaraan na sa inyong paningin. Isang uri ng munting puno o halaman na nagtataglay ng luntiang matitigas na dahon. Bukod pa rito, ang bawat dahon nito ay napapalibutan ng matutulis na tinik. Ito ang halamang kung tawagin ay holy plant o halamang Santa Catalina sa ilang bahagi ng ating bansa. Bakit nga ba espesyal ang halamang ito? Ang holy plant ay isang uri ng munting puno na kilala nga dito sa atin sa Asia, sa Europa o sa Africa na naiugnay nga sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang halamang ito na namumunga ng mga pulang piraso ng bunga at pinaniniwalaang namumunga lamang tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Kaya marahil madalas mo itong makita sa mga dekorasyon tuwing Pasko. Ang halamang ito ay isa ring lason na kung sakaling makain mo ang mga bunga nito ay maaari kang mahilo, magsuka o sumakit ang iyong tiyan o maaari mo pang ikamatay. Subalit sa kabilang banda, ito naman ay paboritong pagkain ng mga hayop gaya ng usa, squirrel at ilang lahi ng ibon. Kung ikaw naman na isang plantito o plantita, batid ko na naibigan mo na rin ang pag-aalaga nito. Subalit, ang halamang ito ay hindi mainam na ipwesto o ilagay sa loob ng inyong bahay dahil ito ay pinaniniwalaang nag-aakit ng kamalasan. Kung gayon, mainam itong ipwesto sa labas ng inyong bakuran o sa hardin man. At higit sa lahat, ang dahon na ito o ang halamang holy plant ay isa palang mainam na pangkabal. Kapag sinabing kabal, ito ay nakakatulong sa iyo upang hindi ka agad-agad masugatan ng mga matatalim na bagay. Mainam din itong pampaswerte sa mga negosyo o kabuhayan. Kumuha ka lamang ng ilang piraso ng dahon ito ng dahon ng holy plant. Patuyuin at ilagay sa inyong wallet o lagayan ng pera. At gaya ng mga ibang gamit pamproteksyon, maaari mo itong basagan ng dasal upang mas maging mabisa at epektibo. Nakakita ka na ba ng halamang ito na holy plant sa inyong bakuran? Ngunit lagi pa ring tatandaan, tayo pa rin ang gumagawa ng ikakaasenso at ikakabuti ng ating buhay. Ang mga gamit tulad nito ay gamitin lamang natin bilang alalay at huwag makalimot tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan.
marunong. Ating utak sa linan ng panibagong dunong. Mga bagay na